Welcome sa Latter-day Understanding. Ako si Richard Greenland. Last week, nag-usap tayo tungkol sa Section 88 ng Doctrine and Covenants at nag-usap tayo tungkol sa kautusan ng Diyos na dapat palagi natututo tayo. Itong linggo ngayon, pag-usapan natin ng ibang mga section, mas lalo ang Section 89. At ang Section 89 at yung mga iba din na sections sa Doctrine and Covenants, pagkatapos nito, ay galing sa tinatawag na School of the Prophets, yung paaralan ng mga propeta. Yan ang isang ginawa ni Joseph Smith para mas lalo sundin ang kautusan ng Diyos na matuto sila palagi tungkol sa Ebanghelyo, pero ganoon din tungkol sa mga ibang bagay. Halimbawa, tungkol sa mga bagay sa mundo, yung sa politika, yung mga ganyan, yung mga wika, basta maraming iba't ibang bagay. Kaya ang ginawa nila, yung sa una, ginawa nila itong School of the Prophets sa Kirtland, sa store, sa taas ng store ni Newell K. Whitney. Kaya ginawa doon sa taas, tapos um, yan ang una, pero sa mga tuon pagkatapos niyan, marami naman silang ginawang School of the Prophets. Yung iba sa Kirtland, yung iba sa Zion, yung iba sa mga iba't ibang lugar. Kung saan sila lumilipat, gumagawa din sila ng School of the Prophets. Kaya yung dahilan kung bakit merong ganito ay mas lalo para tulungan ng mga lalaki na pupunta sa mga mission, pero meron din mga babae na nandoon na natututo din, at meron din mga ibang bagay na natututunan nila. Halimbawa sa isang School of the Prophets, natuto sila tungkol sa Hebrew, yung wika na Hebrew. Kaya marami naman revelation ay natanggap dahil sa ganito, dahil sa School of the Prophets at dahil gusto ni Joseph Smith na sundin ang kautusan ng Diyos na matuto pa palagi. So, ang isa sa pinaka kilala na revelation na galing sa panahon na ito ay ang Doctrine and Covenants Section 89 na tinatawag na Word of Wisdom. Siyempre alam natin itong Word of Wisdom, yan yung tungkol sa kalusugan ng tao, yung gusto ng Diyos para sa kalusugan natin. Sa panahon na yan, sa United States, marami talaga, or halos lahat ng mga tao noon ay umiinom ng alak na iba't ibang klase. Yung lalaki lalo, pero ganoon din yung babae at kuminsan yung mga bata din, umiinom talaga sila ng ganyan. Marami din ay naninigarilyo, gumagamit ng chewing tobacco, um, umiinom ng kape, yung tsaa, maraming ganyan. At walang may alam kung maganda yan or hindi. Yung iba sinasabi nila na hindi yan maganda para sa kalusugan. Yung iba sinasabi na ay maganda ito dahil tumutulong sa akin na mag-relax or tumutulong ito na masiglang katawan ko or depende naman sa ginagamit nila. Pero yun yung sinasabi nila na maganda ito para sa kanila. Kaya walang may alam talaga kung ano yung maganda or masama sa mga bagay na ganyan. Um, yung kahit sa simbahan, dahil hindi naman nila alam at wala pang binigay ang Diyos sa panahon nito na kautusan tungkol dyan, ginagawa naman nila ang iniisip nila na ayos lang. Si Joseph Smith halimbawa, gusto niya yung whiskey. Umiinom naman siya, hindi naman yung sobra pero umiinom siya. Si Emma Smith, yung asawa ni Joseph Smith, umiinom naman siya ng kape at tsaa. Um, Normal lang naman yan. Ganon din sa panahon natin, ang mga hindi miyembro, iniisip naman nila, ayos lang yan. Ginagawa nila yan. Kaya medyo pareho naman ang panahon nila at yung panahon natin, pero sa panahon natin, mas marami ang alam natin tungkol sa mga bagay na masama tungkol doon, tungkol sa mga bagay na yan. Pero meron pa rin mga tao na nagsasabi na maganda yan. Kaya sa panahon ni Joseph Smith, um, ang dahilan kung bakit nagkaroon ng revelation na ito ay una dahil sa nalilito ang mga tao at gusto nilang malaman kung ano talaga maganda para sa kalusugan. Pero pangalawa, sa School of the Prophets, pag nag-uumpisa sila, ang marami sa kanila ay lumalabas ng mga pipe nila at smoke nila. Kaya maraming usok talaga sa kwarto na yan na ginagamit nila. Ganon din, pagtapos na sila sa mga pipe nila,
um, kumukuha sila ng chewing tobacco. Tapos, nagiging madumi talaga dahil nag-chewin sila tapos mag-spit sila sa sahig lang. Kaya pangit talaga. Nililinisan ni Emma Smith at ng mga ibang babae doon ang kwarto niyan at sinasabi nila sobrang dumi talaga dahil sa ginagawa nila doon. Ganon din, dahil sa daming usok, na hindi masyadong makafocus ang mga tao sa espiritu. Kaya yan, nagtanong si Joseph Smith kung anong dapat gawin tungkol dyan. Kaya itong word of wisdom na natanggap niya dahil sa panalangin niya, maraming iba't ibang bahagi dito. Marami tayong matututunan sa pagbabasa nito. Yung ilan lang ang babasahin natin. Ang isa na madalas hindi natin iniisip masyado ay mahahanap sa section 89, verse 4. Dingin katotohanan, ganito ang wika ng Panginoon sa inyo, dahil sa masasama at mga pakana na umiiral at iiral sa mga puso ng mga nagsasabwatang tao sa mga huling araw, kayo ay aking binabalaan at babalaan sa pagbibigay sa inyo nitong salita ng karunungan sa pamamagitan ng paghahayag. Kaya nakikita natin sa panahon natin, hindi lang noon, pero sa panahon din natin, sinasabi ng Diyos, na meron talaga itong mga tao na ang mga ginagawa nila, mga sinasabi nila ay hindi talaga katotohanan. Nagsisinungaling sila para lang magamit natin ang mga bagay na ito, yung alak, yung tobacco, yung mga ganyan, para ma-addict tayo, para mas lalo tayo bibili, para yayaman ang mga tao na yan. Kung isipin natin, pag nakikita natin sa TV, o kung sa internet, or kung sa mga magazine, sa billboard, pag mga ganyan, yung mga commercial para sa alak o para sa tobacco, yung mga sigarilyo, yung kahit yung kape at tsaa, ang mga pinapakita nila ay mga tao na masaya, mga tao na naglalaro or nagre-relax, um, yung halimbawa yung pa-relax, relax, red horse, mga ganyan. Kaya yung hindi nila pinapakita ang talagang nangyayari. Halimbawa, hindi nila pinapakita yung hangover sa susunod na umaga. Hindi nila pinapakita ang mga sirang pamilya dahil sa addictions na ito. Hindi nila pinapakita ang mga addiction mismo na hindi na nila matigil ang pag-inom o paninigarilyo. Hindi nila pinapakita ang nangyayari sa kalusugan, halimbawa yung lung cancer dahil sa sigarilyo, o yung mga liver disease sa pag-iinom ng sobrang alak, yung mga drunk driving, mga ganyan. Hindi yan nila pinapakita. Ang pinapakita nila ay mga tao na masaya. At hindi naman yan totoo. Sure, meron naman mga tao na masaya pag umiinom sila or may ibang ginagawa, pero sandali lang yan, tapos nawawala. Lalo kung sobra ang pag-inom nila. Kaya ganoon talaga sa lahat ng mga bagay na sinasabi na bawal dito sa Word of Wisdom. Um, so isipin natin na kahit ang pinapakita ng mga iba na parang masaya ang tao sa mga ganito, hindi yan totoo. Hindi talaga yan totoo. Wala tayong makukuhang kaligayahan sa mga ganyan. Yung tunay na kaligayahan ay magpakailanman at hindi natin yan makuha sa mga ganito. Sige, so ang isa pang bahagi ng Word of Wisdom ay nagsasabi sa atin kung kanino ito, para kanino itong Word of Wisdom. Mahanap ito sa section 89, verse 3. Ibinibigay bilang isang alituntunin na may lakip na pangako, iniaangkop sa kakayahan ng mahihina at ng pinakamahihina sa lahat ng banal na tinatawag o matatawag na mga banal. Kaya ito ay para sa lahat ng mga miyembro, kahit yung pinakamahina, kahit yung malakas, kahit sino, ang lahat ng mga banal o yung mga pwedeng tawagin banal, para sa kanila itong word of wisdom. Pero anong ibig sabihin na para sa mahina o pinakamahina na mga tao? Para sa akin, iniisip ko na siguro may dalawang ibig sabihin nito.
Ang una ay kahit sino ka, kahit mahina ka, kahit ano, kaya mo ito. Siyempre, hindi naman ito madali, lalo kung sanay ka na already na umiinom ka or umiinom ka ng kape or mga ganyan, nagre-review ka. Siyempre, mahirap dahil nakaka-addict talaga ang mga bagay na ito. Pero kaya ng lahat. Kung minsan kailangan or madalas kailangan humingi ng tulong sa ibang tao at sa Diyos, pero kaya nating lahat. Kaya yan yung isang ibig sabihin ng pinakamahina ng mga tao na ah, yung batas na ito ay para sa para sa pinakamahihinang tao. Ang isa din na ibig sabihin, siguro pwede naman din ito na ah, itong batas na ito, itong word of wisdom, ay para din sa lahat ng mga tao kahit mahina ang kalusugan, kahit halimbawa may genetics, yung DNA ng tao na mas lalo or mas madali ma-addict sa mga bagay. Kaya sinasabi ng Diyos, dapat iwasan na lang ang lahat na ito dahil hindi naman natin alam kung meron talaga tayong genetic na problema na madali tayong ma-addict. Halimbawa yung iba, um, marami silang mainom na alak at hindi naman sila malalasing ng sobra. Pero yung iba, kahit isang baso lang ng alak or isang bote ng alak, uh, wala na, lasing na, tapos kwan na, may alcoholism na, hindi na nila kaya, addict na buong buhay. Kaya hindi natin alam, kaya mas maganda iwasan na lang natin. Sa panahon natin, na hindi naman nila ito alam noon sa panahon ni Joseph Smith, pero sa panahon natin, um, alam naman natin tungkol sa mga genetics, alam naman natin na meron talaga mga genes sa ibang tao na tumutulong sa tao na makayanan niya yung alak or makayanan niya yung caffeine or makayanan niya yung nicotine na mas lalo, na hindi masyado maapektuhan, pero alam din natin na ang karamihan ng tao ay hindi ganyan. Kahit may mga tao na ganyan na halos hindi nakaka-epekto sa kanila ang mga masasamang bagay na ito, halos lahat ng tao may problema talaga. Kaya mas maganda talaga na huwag na lang itong gamitin, mga bagay na ito. At kahit may mga tao na malakas ang resistensya nila sa mga ganito, kung sobra pa rin, um, magkakaroon pa rin sila ng mga problema. Halimbawa, yung sa mga sigarilyo, magkakaroon ka pa rin ng lung cancer talaga. Kahit malakas ang immune system mo, talagang darating ang cancer na yan, basta sobra ang paggamit mo ng sigarilyo. Kaya dapat iwasan talaga. Um, yung sa Word of Wisdom, ang pinaka alam ng mga tao tungkol sa Word of Wisdom ay ang listahan ng mga bagay na dapat hindi gamitin. Yan yung alak, yan yung tobacco, at yan yung mainit na mga inumin na sinabi ng mga propeta pagkatapos nito nang ibig sabihin yan ay ang kape at yung tsaa, at kahit hindi mainit, ganoon pa rin. Kahit malamig, yung kape at tsaa, hindi pa rin pwede. Kaya yan ang talagang alam natin na ito yung word of wisdom. Ganon din, kasama din doon, sabi ng mga propeta pagkatapos, na yung mga bawal na gamot. O kahit yung mga prescription na gamot pero ginagamit sa maling paraan. Basta hindi maganda sa katawan, hindi dapat gamitin. Pero ganon din, sa word of wisdom na ito, meron din mga bagay na sinasabi ng Diyos na dapat natin gamitin para sa kalusugan natin. Dapat natin kainin. Kaya basahin natin yan sa Doctrine and Covenants section 89, verses 10 hanggang 12 at saka 16. At muli, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, lahat ng mabubuting halaman ay inorden ng Diyos para sa kalusugan, katawan at gamit ng tao. Bawat halamang gamot sa panahon nito at bawat prutas sa panahon nito. Lahat ng ito ay gagamitin ng may pag-iingat at pagpapasalamat. Oo, gayon din ang karne ng mga hayop at ng mga ibon sa himpapawid. Ako, ang Panginoon, ay inoorden para gamitin ng tao ng may pagpapasalamat. Gayon pa man, ang mga ito ay nararapat gamitin ng katamtaman.
Lahat ng butil ay mabuti bilang pagkain ng tao, at gayon din ang prutas ng sanga na yaong namumunga maging sa lupa o sa ibabaw ng lupa. Kaya ang mga bagay na ito um, ay tumutulong sa atin. Noon, hindi naman nila alam kung maganda ang karne or hindi. Um, yung iba sinasabi nila na ay dapat maraming karne. Kahit ngayon, may mga diet na sinasabi dapat maraming karne. Pero alam natin sa Word of Wisdom, maganda na kumain tayo ng karne, pero hindi naman dapat sobra. Katamtaman lang. Kaya yung pinaka sinasabi dito, dapat ang mga prutas, ang mga butil, ang mga gulay, mga ganyan ang dapat talagang kainin ng tao. Um, Kaya alam na natin dahil sa mga science din na ito talaga ang pinakamaganda para sa atin. Kahit anong sinasabi ng mga fad na diet, na dapat yung karne or yung mga ibang ganyan, yung science talaga nagpapakita sa atin na tama talaga ang word of wisdom. Kaya maganda talaga yan. At sa totoo, kahit walang science kasi ah, matagal talaga pagkatapos na binigay ito, wala talagang science na mahanap na tama itong word of wisdom. Pero ngayon, meron na science na nagsasabi nito. Kaya hindi naman ibig sabihin dahil yung may science na ibig sabihin totoo ang word of wisdom ngayon. Totoo ito noon pa, kahit hindi naman natin alam, basta makinig tayo sa Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya sa mga sinasabi niya. Um, yung sa umpisa nito, um, yung, yung noong unang binigay itong word of wisdom, hindi naman binigay na kautusan. Binigay ito na, na para sa tulong lang sa tao. At yan para sa atin din ay para tulungan tayo. Kaya dapat isipin natin palagi na kahit anong tumutulong sa atin, sa kalusugan natin, yan ang dapat natin gawin. Yan ang prinsipyo nito. Yung mga alituntunin, dapat sundin natin. Kahit wala ang specific na bagay, halimbawa sa Word of Wisdom, walang kahit ano tungkol sa mga protein shakes, or tungkol sa energy drinks, or tungkol sa yung mga bagay na marami ngayon sa mundo natin. Kaya dapat mag-ingat tayo at isipin natin, maganda ba ito sa kalusugan natin? Gamitin natin ang kaalaman natin, kung anong alam natin, kung anong alam ng mga ibang tao, um, kung anong sinasabi ng mga tao na may tiwala tayo sa kanila, tapos mag-decide tayo. Magdasal din tayo tungkol dyan para malaman natin kung anong tama para sa atin. At gamitin natin yan. At yan din ay tungkol sa journal prompts natin, itong lesson. Ang journal prompts natin ay, gaano kabuti ang aking pagsunod sa word of wisdom? Ano ang pwede kong gawin upang mapabuti ang aking physical na kalusugan? Kaya sana gamitin natin ang sarili nating kaalaman at ang kaalaman ng iba at ang kaalaman ng Diyos sa pangitan ng panalangin para pumili ng tama para sa atin. Sige, so kagaya ng sinabi ko kanina, binigay ito na isang alituntunin, hindi isang kautusan. Kaya parang payo lang ito ng Diyos sa una. Pero sa panahon natin, yung ibang bahagi nito, lalo yung mga bawal, yan yung bahagi na ginagamit, na kailangan sundin ito para makapasok sa templo. Yung para sa pagkuha ng temple recommend para makapasok tayo sa templo, nandun na talaga na sumusunod ka ba sa word of wisdom. Nang ibig sabihin, uh, ginagamit mo ba itong pinagbabawal doon, yung alak, yung tobacco, yung hot drinks? Kung ginagamit mo yan, hindi mo masabi na, oo, sinusunod ko yung word of wisdom. Siyempre, ang mas mataas na batas dito ay kung sinusunod natin ang lahat. Kaya yung halimbawa kumakain ba tayo ng sapat na gulay, konti lang ba yung kinakain natin karne, mga ganyan. Pero buti lang, hindi naman yan talagang requirement sa pagpunta sa templo dahil mas mataas yan na batas, hindi yung baseline na batas na kailangan para makapasok tayo sa templo. Dahil kung ganyan, mahihirapan ako dahil alam ko na hindi talaga ako perfecto nito. Gusto ko talaga mga bagay na hindi siguro masyadong maganda para sa kalusugan ko.
Sinusubukan kong gawin mas mabuti ito para maging mas maganda yung kalusugan ko. Pero siyempre, bawat isa sa atin may mga problema sa mga iba't ibang kasalanan, mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Kaya yan ang isang bagay na sinusubukan kong gawin, na sundin ang mas mataas na batas ng Word of Wisdom. Dahil alam ko, magiging mas magaling ang kalusugan ko kung gagawin ko yan. So, itong Word of Wisdom, kahit binigay noon na parang suggestion lang, na hindi ko utusan, siyempre, gusto naman ni Joseph Smith na sundin ng mga tao. Gusto niya na sundin niya, kaya sinubukan niya talagang gawin ito kaagad, na sundin niya ito, na gawin niya na parang kautusan para sa sarili niya. Ganon din, sa buhay natin, dapat, kung sa Word of Wisdom or kung sa ibang mga bagay, kahit payo lang na binibigay ng mga propeta, kahit hindi nila sinasabi na kautusan talaga ito, or kahit hindi sinasabi ng simbahan na kailangan mong sundin ito para makapasok sa templo, dapat pa rin gawin natin. Dapat pa rin sundin natin. Kung sinusunod natin ang payo ng Diyos na binibigay niya sa pamamagitan ng mga propeta niya, kahit hindi pa niya ginawa kautusan, bibiyayaan talaga tayo. Hindi natin kailangan magtanong, ay, kautusan ba talaga yan? Kailangan ko ba sundin? Kung sinasabi ng propeta na maganda sundin, gawin natin. Hindi naman tayo mahirap, or hindi naman tayo mawawalan ng biyaya kung susundin natin. Siyempre, siguro mahihirapan tayo kung mahirap naman ang payo na ito na sundin. Pero, bibiyayaan talaga tayo. Kaya, gamitin natin ito sa lahat ng mga sinasabi ng mga propeta. Kung sa General Conference, sinasabi na gawin ang isang bagay, kahit hindi pa ginawa talagang official na commandment ng simbahan, kahit wala sa handbook or mga ganyan, basta sinasabi ng propeta or mga ibang leader ng simbahan na maganda ito gawin natin. Mas lalo tayo bibiyayaan. Di ba? Gusto natin yan. Kaya sikapin natin yan gawin. At yan ang invitation natin itong linggo. Piliin na sundin ang payo ng mga propeta kahit na ang payong iyon ay hindi pa utos. Kaya alam ko kung sundin natin ang mga propeta, talagang bibiyayaan tayo. At mas lalo dito sa Word of Wisdom, tutulungan tayo sa buhay natin kung sundin natin ito. Mas lalo sa mga bawal na bagay, kung hindi natin yan gagamitin, bibiyayaan talaga tayo, hindi lang sa physical, pero ganun din sa spiritual. Mga bagay na nakaka-addict ay mahirap talaga pag addict ka na maramdaman ang espiritu. Dahil yung palagi nasa isip mo ang mga bagay na ito. Gusto mo talaga bumalik sa alak. Gusto mo talagang bumalik sa tabako. Gusto mo bumalik sa kape. Yung mga ganyan. Kaya hindi mo maramdaman ang espiritu ng madali dahil ang nasa isip mo at ang ibang bahagi ng katawan mo, palagi ang nararamdaman mo ay ang addiction na yan, na gusto mo sundin yan, na gusto mong puntahan yan. Kaya sana iwasan natin ang mga bagay na yan, at sana kainin natin ang mga bagay sa Word of Wisdom na sinasabi na dapat. Dahil tutulong din yan sa atin na maging mas maganda yung kalusugan natin, at mas lalo natin mararamdaman ng Espiritu pag maganda ang kalusugan natin. Kaya sana yan ang gawin natin. At itong inuwan ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Sige, so sa next week, ang pag-aralan natin ay Doctrine and Covenants, Section 93. Salamat sa panonood.